Dahil sa kanyang angking likas na yaman, ang ilog na ito ay inaasahan ng mga residente para makaraos sa gutom at kahirapan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ang ilog na ito ay matatagpuan sa Barangay Tubungan, Zamboanga City. Karamihan sa mga tao na naninirahan dito ay walang sapat na trabaho upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, tulad na lamang sa buhay ni Mang Joselito Dinapo. Tutunayan natin ang kwento sa likod ng buhay ni Mang Joselito. Iyo gali si Joselito Dinapo, dati na Barigon. May buen trabaho pagkasa na pandemya. Di may trabaho, tantaraya lang. Ang kadinante bubay abahas para pwede kumpra mas para kwanto padalang paros. Pero na man gayod, di may anak, 4 bilog. Ngay otro labida ara, como este lang tantaraya lang na Rio, tanda na manglong di noche o aga para pwede lang kami kome. Ngayon ito otro trabaho como este ara din mi casa din pwede kumpone. Diyan mong labida, tinibes pwede kami kome, tinibes hindi. Dahil por casa del pandemia, tormento kami busca trabaho, diyan mong trabaho on, akel diyan mong permanente trabaho, no ay mga kanamong kintasaka kay naman kami no sasabi na trabaho. Umulan dak na Rio na trabaho. Paano mo binubuhay ang iyong pamilya sa ganitong panahon ng pandemya? Ganito, yung ginagawa ko, andyan ako sa ilog, ang tataraya para may makain ng yung pamilya ko. Minsan, kung may contraction, pumapasok din ako sa contraction. Pero kung wala, dito lang talaga sa ilog. Sa contraction naman, sa ngayon, parang pahirapan tayo mag-apply. Kasi marami talagang construction worker ngayon. Maliban sa paghuhuli ng isda at itong pagko-construction worker, ano pa ang mga pwede mong gawin na para magkaroon lang ng pera? Minsan, sumasama ako sa kasama ko, nagsa-sideline, yung nagkukonek na mga signal. Minsan, kahit takot ako sa kuryente, sumasama na din kasi wala talaga akong magawa. Sama ako, may magpunta sa akin dito na kasamahan ko, magtrabaho sa construction o wiring. Kasama na lang ako kahit wala akong alam para mabuhay lang yung pamilya ko. Yung dati na kuryente ako sa construction site, isa akong kalpintero, tapos nahawakan ko yung wire, malapit sa ulo ko kasi malapit yung bubong yung ginagawa ko. Yung 12,000 volt na sabi nila,
Yun, doon ako tumama kasi pumutok to lahat. Wala akong malay. Isang araw talaga akong walang malay. Pumutok yung paa ko. Tapos 6 na buwan ako hindi makakalakad. Ah, ang asawa ko na lang naglalabandera sa mga kapitbahay namin para makakain lang kami. Hanggang sa bumalik yung paa ko na pwede nang makalakad. Ito yung gawa ko. Sa ano na lang, sa ilog na lang. Ano ang pangarap mo para sa iyong pamilya sa taong 2021? Sana makaahon ako sa hirap. May kalusugan yung pamilya ko, makakain ng 3 beses sa isang araw, at saka magawa na yung bahay ko. Sana kahit itong Pasko na to, pang New Year, sana mapano ko yung mga pamilya ko para kahit konti lang, nasalo-salo namin. Yun lang ang pangarap ko sa buhay, sa pamilya ko. Ilang taon na ako hindi nakaranas ng ganyan. Ito lang yung hihingiin ko na sana itong taon na to, sana may mga magagandang loob na magbigay sa akin na kahit konti lang. Masaya na ako sa buhay ko. Mga Kalab Drive, natunayan natin ang kwento sa buhay ni Joselito. Napakalungkot na kwento sa isang ama na ninais lang na magkaroon ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. At marami siyang hinihiling, marami siyang pinangarap sa buhay, especially para sa kanyang pamilya. At ito ay sabay-sabay at unti-unti nating gagawin para sa kanya. Ito yung layunin ng channel na ito upang makatulong. Ang unang gagawin natin para sa pamilya ni Joselito ay mabigyan natin ng kunting selebrasyon ang kanilang pagsalubong ng bagong taon. Mamayang gabi ay oras na upang salubungin natin ang panibagong taon, itong year 2021, at naisipan ko na pumunta sa farm dahil may farm tayo at magkatay tayo ng 3 manok na malalaking manok para sa kanilang pagdiriwang ng bagong taon. Ito lang muna ang naisip ko. Marami akong iniisip na matulungan sila sa bahay nila at gusto ko na makasama kayo sa pagtupad sa mga pangarap niya. Pero sa kasalukuyan, ito lang muna ang gagawin natin. So tara na, pupunta tayo sa farm ko at gagawin natin ito para matupad yung kahilingan, lalong-lalo na yung mga bata na sana magkaroon sila ng salo-salo sa pagsalubong ng bagong taon. So nandito tayo ngayon sa farm at excited ako na manghuli tayo ng 3 tandang. Actually si Toto nandito para huhulihin ang 3 tandang para ibigay natin sa pamilya. Ito yung katuparan sa kanilang hiling na sana magkaroon sila ng kunting salo-salo sa pagsalubong nitong bagong taon. So at na-touch din ako kasi gusto talaga nila na magkaroon ng kunting salo-salo sa mesa upang maipagdiwang nila ang pagsalubong nitong 2021. So ang gagawin natin ngayon, nakikita niyo mga Kalab Drive, meron diyang mga tandang na for meat purposes. Actually, ito yung mga tandang na binibenta natin yung karne. So huhuli tayo. Tapos syempre kakatayan natin at dadalhin natin doon sa pamilya. So siguro gusto niyong masaksihan kung paano manghuli. Tara na, puntahan natin. Mga Kalab Drive, ito na yung kakatayin natin para ibigay natin sa pamilya. At masaya ako dahil may isa katuparan ang kanilang hiling
na magkaroon ng salo-salo. Ito lang muna yung tulong na pwede nating gawin sa kanila. Marami akong naiisip pero ito lang muna. At subaybayan ninyo ang istorya ng kanilang buhay dahil gusto ko talaga na aasenso sila sa buhay nila. So ito, kakatayin natin at dadalhin natin kaagad yung karne sa bahay nila. So ito na yung mga ka-Love Drive na tapos na nating katayin itong manok. At ang isa nito ay titimbang ng mahigit 3 kilo. Tingnan nyo. Yung hindi pa siya nakatay, siguro mga nasa 5 kilo siya. At nung na-dress na natin, ito yung timbang niya. Okay. 3.1. Ito, mas malaki siguro to. So 6 kilos. Ito, pinili talaga natin yung maganda para masarap ang karne. Sarap to. So may 9 kilos tayo na karning manok. At ito ay sapat na sa tingin ko. Sapat na to sa buong pamilya. At itong channel na to mga ka-Love Drive, walang ibang hangad at layunin kung hindi makatulong at kahit papano makabigay ng kunting saya sa bawat pamilyang Pilipino, especially dun sa mga nanonood at sa magiging beneficiary natin. So ito yung layunin ng ating channel. Ngayon babalikan natin sila at susurpresahin natin ng karning manok. So lulutuin nila to, sila ang magluluto para sa kanilang mga bisita, mga pamilya, at saksihan natin kung paano natin mapasaya ang itong napakasimpleng pamilya na naninirahan lamang sa tabing ilog. So mga ka-Love Drive, meron na silang karning manok. Ito naman, bibili tayo ng mga ingredients. So meron tayong soy sauce, may vinegar. Ito baka magagamit din to. Hindi ko talaga lang magluto, pero bibili na lang din natin tong cooking oil baka magamit. So mga ka-Love Drive, dumating na tayo dito sa bahay ni Joselito Dinapo. Ito ay napaka-excited na eksena dahil ito yung tinatawag natin na pagdiriwang at pagsalubong ng bagong taon ngayong gabi. Masaya ako dahil binigyan natin sila ng 3 malalaking manok at ito yung gagawin nilang ulam sa pagsalubong sa bagong taon. Ito yung initial na tulong, engagement natin sa kanila. Marami talaga akong naisip na gagawin para sa pamilyang ito, Dinapo family. Hindi ko akalain na ganito pag New Year ko ngayon, wala talaga. Hindi ko akalain na may dumating palang grasya sa akin. Ito ngayon nadala ni Dexter. Malaking pasasalamat ko sa kanya kasi wala talaga. Ngayon lang pagdating niya dito, nagtaka nga kami bakit may dala-dala siyang isang supot na manok. Pasasalamat lang ako kay Dexter at saka sa Love Drive niya na
sa palabas niya na ngayon. Nagpapasalamat din ako ulit. Para tuloy ko mura. Kasi sa pupo. Mga ka-Love Drive, itong laruan na to ay bibigay natin sa pinakabunsong anak ni Joselito na lalaki. Titingnan natin kung anong magiging reaction niya. Ito lang ang maibibigay natin sa ngayon. Sana magugustuhan ng bata. Guys, lagi lang fly. Hindi lang larga yung kita mo. Guys, salamat sa lahat ng sa pagkain. Tsaka kay Boss Dexter. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Kay Palakpakan. Kain Ya, na mang, ya, mang. tayo. Ya. Kain na, kain na. Si Mary Jane. Yan ang huya. Na. Senyor mo mayaman huya, Diyos ko. Kauya daw. Kuwang kita men. Nay, kami nay. Mano. Kamayan, kamayan, kamayan. Labis ang saya na nararamdaman sa aking puso nang makita ang isang buong pamilya na masayang naghapunan sa pagsalubong ng bagong taon. Ang layunin ko sa channel na ito ay ang makatulong sa ating mga kapwa Pilipino na labis ang paghihirap. At ayon kay Joselito, ito na ang pinakamasayang pagsalubong ng bagong taon kasama ang kanyang pamilya. Mga ka-Love Drive, ang panalangin ko para sa kanyang pamilya na sana mabigyan ng magandang buhay at desenteng tahanan ang kanyang asawa at mga anak. Talagang buko ng bata. Sakatan. Sakatan siya. Bonito. Puro itong konta. Nalita po di pichi. Nagpapasalamat ako sa lahat na tumutulong sa amin. Lalo na kay Sir Dexter. Happy New Year, Sir Dexter. Salamat na din yung New Year namin. Karoon din kahit konti. Mga ka-Love Drive, natunayan natin ang kwento sa likod ng buhay ni Mang Joselito. Ang susunod na episode, sisikapin natin mga ka-Love Drive na mabigyan sila ng disenteng tahanan. At ito ay gagawin natin sa loob ng buwan na ito. So ipagpatuloy niyo lang po yung panonood sa channel na ito. Ginawa ko to dahil gusto ko na makatulong. Ginawa ko rin ito gamit ang salitang Pilipino upang makarelate ang mga kababayan natin sa totoong buhay ng mga kababayan nating Pilipino na naghihirap
at nagnanais na magkaroon ng permanenteng trabaho, disenteng buhay at masaganang kinabukasan. So ito po yung lingkod, si Kalab Drive Dexter Ando. Sana mag-subscribe kayo at palagi niyong panuorin ang mga episodes natin para magkaroon din tayo ng sapat na pondo para makatulong sa kapwa Pilipino. Salamat sa panonood at sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito lang sa Love Drive.